Praise God. God. God is good all the time. And all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Bagamano sa probinsya ng Catanduanes. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa Bagamano. Maibutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing naso. Dalaygon ang Ginoo sa walang katapos. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, ika-80 kabanata. Ang talata po ay 18. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupuri ang iyong pangalan. At kung magkagayon, at kung magkagayon, at kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahin, aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami pasiglahin, aming pupurihin ang iyong pangalan. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalam sa pagkakataon na minsan pang makatulog at makalap sa iyong banal na. Kami po'y nagpapakumbaba. Humingi ng tawad sa lahat namin pagkakasala. Ang aming panalangin. Ang lahat naming karumihan, ang lahat naming kasalanan ay malinis ng banal na dugo ng aming Panginoon. Habang amin ditong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang bayan ng Bagaman sa probinsya ng Catanduanes. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Bagaman nang hindi ayon sa pangalan ng aming man ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming panalangin maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesus Kristo sa bayan ng Panginoon. Maraming salamat po ang aming pag-asa, tinukoy at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis. Ika-37 talata. Ang talata po ay 2 hanggang 24. Narinig ito ni Ruben at minalak niyang iligtas si Jose. Sabi, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbukatan ng kamay. Nunog na lamang natin sa balon. Sabi niya ito, sapagkat balak niyang iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang. Paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may mangga at inihulog sa isang tuyong balon. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyari salita.
Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan kung paanong may isang kapatid na magliligtas kay Jose. Alam niyo po nakatutuwa sapagkat ating pagkakaalam ang lahat ng kapatid, ang lahat ng mga anak, kanyang ama, galit kay Jose. Pero ito palang si Ruben ay hindi. Ano po? Nakatutuwa sapagkat ang katotohanan ito ay nagdudulot, nagsasabi sa atin na hindi lahat ng iniisip natin at inaakala nating tama ay tama nga. Alam niyo po, isa sa nakalulungkot sa kasalukuyan, maraming mga tao ang nagsasabi na sila lang ang nakakalam ng tama. At kung hindi yung sinabi nila ang ginawa, aba, mali yan. Mga kapatid, ako po'y naniniwala na nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng kaisipan, magkaroon tayo ng kaunawaan, magkaroon tayo ng ganap na pagtanggap sa katotohanan. Hindi po yan posible. Tayo po ay hindi malapit sa Panginoon. Kung niyo pong napapansin, ilang araw na ako nagpapaulit-ulit na yung pangangailangan na tayo manangan, manghawakan sa salita ng Diyos. At hindi po posible na tayo ay manghahawakan sa salita ng Diyos. Tapos, ginagawa natin na bagsak ang buto. Dahil kung tayo po ay mananangan, hahawakan sa sinasabi ng kanyang salita, ba? Lalayo tayo sa mga bagay na pagdulot ng katotohanan ng kaliwanagan, biran. So kung ang lahat po, kung tayo isa lang sa mga sinabi ko, inilabag ang ating mga sinasabi, ang ating mga isip, ang ating mga ginagawa, aba, mag-isip-isip na tayo. Landas ba ng Panginoon yung tinatahak natin? Ano po? At ito po yung magbibigay sa atin ng kaunawaan na kapatid, hindi mo tinatahak. Paano? Paano ka makakaasa ng pagtanggap? Higit sa lahat ng kanyang kaligtasan. Nakalulungkot po sapagkat maraming mga tao ang nag-aakala na sa kanilang pagsunod at pagganap nung mga iniisip nila at inaakala nilang kalooban ng Panginoon. Ating mga kapatid, nagpapatuloy sa buhay sa inyong tayo. Hindi po natin pwedeng angkinin. Hindi po natin pwedeng taglayin yung pagsama ng tayo po naniniwala. Kung ating po ay tumutungkol doon sa kapatid ilusyon na sinunod. Wala pong sinabi patungkol sa kung ano yung kanyang pinananampalataya. Pero, naging maliwanag na nung sinabi niyang, huwag natin siyang patayin. Huwag natin siyang pantikin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Diba? Nagtataglay na po ito ng katotohanan na siya
sa kanyang puso ay may pagkatakot na gumawa ng nararamdaman. Napakalaking bagay. Mga kapatid, ito nga yung sinasabi ko, no? Hindi mo kailangang sambitin. Hindi mo kailangang ideklara yung pananampalataya. Kung pinapamaligay. Ito kung mabubuhay tayo sa katotohanan ng salita. Yung mga tao, hindi natin sila kailangan pilitin. Yung mga tao, hindi natin sila kailangan takutin. Yung mga tao, hindi natin kailangan sabihin sa kanila na, naku, iniligtas ka. Naku, hindi po natin kailangan gawin ang mga bagay na ito. Ang kailangan lamang po natin ay manghawakan sa katotohanan at ipamuhay ito sa ganitong paraan, katulad ng sinabi ni Ruben, hindi siyang kantiin, tulog na lang natin siya sa balon. Makakaisip tayo ng ibang pamaraan na mukhang hindi rin naman maganda, pero hindi naman lalabag doon sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Ano po? At ito yung nangyari nung lumapit na si Jose. Hinubad nila yung kanyang mahabang damit. Ano po? Yung may mahabang manggas. Siya inulupan sa tuyuan. Alam mo, kung naranasan nyo yung nararanasan ng ay good sa iyo. Kaya ano naman meron yung sinabi mong nararanasan yung musik na nararanasan ng ay na walang naman. Usually po, alam niyo ang gumagawa nito, mga kapamilya, ibubulog tayo, inilalagay tayo sa isang sitwasyon na wala tayong makakapitan, na wala tayong matutungtungan. Pakiramdam natin ay tila ba dire-diretso tayong nakukulong. Mga kapatid, ang pinakamasakit na karanasan ay yung mahal mo sa buhay ay ikay itatatuwa, ikay itakaila. Pero, pumantay din tayo, kapatid. Ginawa ba nila yan dahil tama silang dahilan? Ikaw talaga ay nalagay sa isang hindi tamang landas? At kung ginawa nila yan dahil sa sila'y naghahangad na ikay maibagsak. Tandaan mo, kapatid, kung ikaw ay lumalakad sa katwiran at nagtotohanan ng Panginoon, wala kang dapat ipaglalala, wala kang dapat ipangamba sa pagkakadyan. Pero sa pagkakataon natin na may dahilan na tayo ay nakagawa ng hindi marapat, no? Meron tayong sinabi, meron tayong pinlano, ikinilos, hindi ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ngayon pa lang, magpakumbaba ka na sa harapan ng Panginoon sapagkat hindi matitigil ang mga karanasang ito. Sa pagkakataon na nagdesisyon ka na panindigan kasalanan. Sabi ng salita ng Diyos, kung tayo daw ay magpapakumbabati, nangangahulugan na kung hindi tayo hihingi ng tawad, wala tayong tatanggapin papatawaran. Kaya kapatid, itang anyayahan.
Huwag muna yung sakit yung tignan mo. Alam niyo, ito yung isa sa nagiging problema kasi natin eh. Lagi tayong nakatingin doon sa idinulot sa atin eh. Lagi tayong nakatingin doon sa sinaktan tayo. Kasi binaliwala tayo. Kasi hindi tayo tinulungan. Kasi yung puro negatibo po, ako mga kapatid, alam niyo po, napakahalaga sa Panginoon na tayo'y nagpapakumbaba at humihingi ng tawa. Kapagkat sa ganitong paraan, ang Panginoon po ay nalulubog na yung kanyang mga anak, yung kanyang mga minamahal. Paano yan, Bernie? Kanino ko aaminin? Wala na yung mga pag-aaminan ko kasi lumisa na sila. Wala kung paano lumisa. Pero gusto kong sabihin sa inyo, kapatid, pwede niyo yan sabihin sa Ama. Ipagtapat at inyong angkinin sa Kanya. Ama, hindi ko po kaya ito sa aking sariling kayahan, sa aking sariling karunungan. Kaya ako'y nagtitiwala na ako inyong pangungunahan. Kung paanong si Jose ay nailigtas mula sa tiyak na kamatayan, mga kapatid. Kung tayo ay lalakad sa katotohanan at katwiran ng Diyos, ang ating Panginoon ang magtatanggol para sa atin. At sigurado, hindi tayo makakanti ng kaaway. Alala, Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po'y nagpapasalamat sa iyong salita na siyang nagkakaloob ng kaliwanagan upang ang aming tahakin ay ang landas ng ilan. May pinagtatapat namin sa iyo yung mga kapatid na nakagawa ng hindi maganda laban sa amin. Kung ito po ay sa kadahilan ng kami ang nanguna na saktan sila, sasalpo namin ang iyong pagpapatang, ang iyong paglilin at ang iyong katotong. Hiling namin ang banal na dugo ng aming manunubos, ang siyang pumawi sa lahat ng ista ng kasinungalingan ng ang aming panalangin po na umapaw ang pag-ibig ng Diyos Ama na walang katulad, na aming maranasan ang iyong pagkilos ng may kapangyari. At kami po'y nananalig, Panginoon, sa aming paglakad sa landas ng iyong pag-ibig. Tinanggap na lang ang kompletong biyaya. Lord, dinudulog din namin yung aming mga kapatid, amang Diyos, na nangangailangan ng pagkaling. Samantalang kami po, maaring hindi malapit sa kanila, pero hiling namin ang pagsama ng iyong Santong Espiritu upang tunay mabuhay sa katwiran ang ginugulog din po namin sa iyo ang katawan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang gumabay, manguna at magtagumpay, lalo na po, Panginoon, sa bayan ng Bagaman, ang aming panalangin, ang kapangyarihan ng siyang Santong Espiritu ang siyang bumaba at magpahayag ng iyong katotong mahinihiling namin. Ikaw po ang magtalaga na ang bayan ng Bagamanok ay magiging iisa, lalo na po ang iyong mga anak, ang iyong mga mananampalataya. Kalooban mo po sila ng puso ng pagsamba. Sa ganitong paraan, Panginoon, hindi sila mananangan sa kung anong kanilang nakikita, pero sa katotohanan kayo ang nagkakalog ng lahat nilang pangangailangan. Dinadalangin din po namin sa iyo, Panginoon, ang patuloy na pagkilos sa bayan ng Cambodia, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia. Dasal namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan upang magkaroon pagkatuto at pagkakataon. So we also pray for the fulfillment of your purposes sa bayan ng aming kahilingan tunay magtagumpay po kayo, Panginoon.
sapagkat tunay nasa inyo yung amin Panginoon. Kayo po ang nangunguna sa amin at ang aming pag-asa tunay tinanggap namin ang panalangin. Lord, kami po yung nagpapasalamat sa pagpapatid namin ng Batero sa hindi isang simpleng bayan. Kundi ito po ang bayan na yung pinili, tinawag, nadalo yung Espiritu sa pangyarihan sa bayan ng iyong lingkod. Lord, amin din dinudulog sa iyo yung aming mga training coaches. Katulad po ng mainline, Asian Center, Elijah House for Church, Removal, Asia Pacific International Institutes. Lord, ikaw pong magkaloob ng lahat nilang pangangailangan upang magtagumpay sila sa iyong pamamagitan. We also ask for the fulfillment of your purposes among sa ating mga sa iyong mga tagapanguna. Hiling namin more than anything, Father, ang iyong kaliwanagan, ang iyong pagsama, ang iyong pag-ibig, ang iyong kapangyarihan ang siyang tunay na maranasan. At Lord, ang aming pagtitiwala sa iyo, magaganap ang dakilang kalooban. At sa kapupunan, sa kabuuan ng pagsama, sa kabuuan ng iyong pagkilos, Lord, ang iyong kapangyarihan ng aming tatay. Dinudulog din namin sa iyo na dumalo yung pagkilos mo sa Baguio. Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, pati ilusan mo po ang mga bayang ito katulad ng sinabi ng itinakda sa kanila. Hiling namin na dumalo yung spirit of kapangyarihan upang magtagumpay ang iyong. We also pray for the fulfillment of your purposes sa iyong mga anak pag naglalakad sa iyong pagkayaan at ng pangangalaman. Kasi also ask your blessing sa mga misyonero na sa iba't ibang panig. Ito po ang gumabay, manguna at magkaloob ng kakayahan. Tagumpay ang iyong. Kasi also pray, Panginoon, sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Tumilos ka ng may kapangyari. Iligtasan. Hindi po sa China, Japan, South, North, Brazil, Russia. Lord, dasal namin ang pagkilos mo at patuloy na iatid sa katotohanan ang kanilang Lord, excited to greater things. Aming panalangin, walang anumang gawa, lalo tangkadang kaaway ang magtagumpay, kundi ang iyong pag-ibig at maraming salamat. Pag-asa, tinupin nyo na at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman, ay dudulog lalap, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and not with parking, with a new tree and with a flourishing business. Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara. Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.